Sila ang nilagay ng Diyos sa katawan natin in order to detoxify the blood. Tingnan mo yung mga bata, noong unang panahon, bihira na ang bata na nagkakasakit. Why? Malinis pa, healthy pa yung kanilang excretory organ. Yung mga naglilinis ng dugo natin, ng dugo. Malinis pa, healthy pa sila. Kaya tingnan mo, dumadating sa point na inabuso na natin yung ating katawan. Inabuso na natin yung ating pagkain. Okay, lifestyle. Okay, the number one na nagkukos ng fat deposit ngayon is due to the food intake. Number one is the food intake. Why? Sobrang taas ng mga saturated fats, sobrang taas ng mga fatty substances, sobrang dami ng mga additives, ang dami-dami kung ano ng artificial flavorings na hinahalo sa pagkain natin. At dyan po nag-uumpisa ang pagkakaroon ng dirty blood. Okay. Marami tayong iniinom ng mga synthetic drugs. Okay. Synthetic drugs is made of chemicals. And that chemicals, pag pumasok sa katawan natin, sino ba ang mag-circulate niyan? The blood. Okay? May pinakain ka pang mga mali. Marami ka na ng chemicals na inintake. Marami ka pang mga fatty substances na kinain. Ang lifestyle mo is hindi ka pa natutulog, hindi ka pa nag-e-exercise, ayaw mo, nagpapawisan. So what will happen to the blood? Okay. Mahilig tayo sa mga pagkain ngayon, ng mga artificial flavorings, no? So pagdating ng time, marumi ang dugo natin. Anong nangyayari? Nahihirapan na po yung ating heart. Why? Mag-pump ng blood. Because yung blood natin nagiging due to dirty or different toxins na diniposit natin sa katawan natin. Ang tanong, kailangan natin ng malinis na dugo. Kailangan ba talaga natin ng malinis na dugo? Of course, kailangan. Ang una kong tanong, gaano ba kahaba? Total, nag-uusap tayo ng circulatory. Makakarelate tayo dito. Gaano ba kahaba? Bakit kailangan natin malinis ang ating dugo? Because yung blood vessels natin na pagdadalunan ay gaano ba kahaba? Ang tanong, gaano ba kahaba ang blood vessels natin sa buong katawan? Sino po ang makakaalala? Tinuro ko yan sa inyo. Gaano ba kahaba? Ilan? 100,000 miles. 100,000 kilometers. Okay? Yun yung haba ng ating blood vessels sa buong katawan, or 60,000 miles. Ganon kahaba yung ating mga ugat sa ating katawan. 100,000 kilometers or 60,000 miles. Okay. Kailangan natin linisin ang ating dugo kasi ang layo ng pagbabiyahian ng ating dugo sa buong katawan. No? Isipin mo ha. Balik natin dito. Pag sinabing circulation, pumping of blood through the entire body by the heart. Okay. Yung 100,000 kilometer na blood vessels, doon magsi-circulate ang dugo. Kaya ang kailangan nating linisin ang dugo, kailangan malinis na dugo, kasi ang layo-layo ng pagbabiyahian ng ating dugo, 100,000 kilometers. No? Tingnan nyo. Circulatory system really is like. Okay, bakit kailangan nating linisin? Because yung dugo na magdumagaloy sa ating blood vessels ay may bit-bit siya na oxygen, okay? Substances to and from different places in the body. The heart has the job of pumping these things around the body. Dito tayo. Because the main functions of circulatory system is to provide oxygen. Kailangan malinis ang dugo natin. Why? Ang bit-bit ng ating dugo ay oxygen, nutrients, and hormones. Yan ang bit-bit. Para saan? To the muscles, tissues, and organs throughout your body. Pag sinabing muscles, tissues, organs, this is composed of trillions of cells. Ito ang ipapakain. Ito ang kailangan ng mga cell natin.
na bitbit ng dugo. The oxygen, the nutrients, and the hormones. Kailangan yan dahil para masuplayan, mabuhay. Okay, mabuhay yung ating mga cells within our body. Yung trillions of cells. So, ganun ka-importante. Dapat i-address natin yung ating dugo. Dahil pag hindi natin i-address, kung ang bitbit ng ating dugo ay hindi na oxygen, hindi na nutrients, hindi na hormones, kung ang bitbit niya ay puro fatty substances, puro chemical, puro mga mga cholesterol, triglycerides, sugar, kung ganun ang bitbit ng ating dugo, what will happen to the muscles, tissues, and organs throughout our body? What happened to the cells? Sila po ay mahihirapan. Sila ang number one na affected. Why? Mali na po yung dineliver ng ating dugo. Hindi na po yun ang need nila. Kundi yun po ang cause na madamage sila. Yun yung tinatawag na oxidation. Okay? So, dito tayo. Kailangan nating alamin na ang puso siya ang pinaka-major pumping station. The heart does more physical work than any other muscles in the body. Sipin natin na yung ginagawa natin, weightlifting tayo para maano yung muscles natin lumakas, tama? Pero sa lahat ng muscles na ating body, ang ating heart ang pinaka-pagod na pagod. Siya yung may pinaka-matinding ginagawa sa ating katawan. Do you know the average of heart pumps 2,000 gallons of blood per day? No? 2,000. Bakit? Ilang ba? Okay. Ang ating blood vessels ay 100,000 kilometers. At kailangan pag-pump ng blood. Okay. Pag nag-pump ang blood, ilan pa dapat babas sa heart natin? Within 1 minute. Within 1 minute, pag-pump ng heart, mag-circulate sa 100,000 kilometer blood vessel. Okay? Within 1 minute. So, kapag hindi magawa within 1 minute, what will happen? Yung brain natin ang delikado. Why? Baka magkaroon ng hypoxia. Pag sinabing hypoxia, no enough oxygen flow sa ating brain. Pwedeng makoma ang isang tao. Within 1 minute, matindi po. Kaya isipin natin, kailangan natin ilinisin yung ating dugo. Why? Ang layo-layo ng pagbabiyahian. 100,000 kilometer at ilang liters of blood? 5.6 liters of blood. Ang kailangan mag-circulate the whole 100,000 kilometer blood vessel. Within 1 minute, kailangan bumalik siya ulit dito para hindi mag-malfunctions. Number 1, hindi magkaroon ng hypoxia yung ating brain. So, tingnan mo anak, nakakaawa yung ating heart. In a 70-year lifetime, an average human heart beats more than 2.5 billion times. Isipin natin, no? Ganun pala katindi yung tinatrabaho ng ating heart. At minsan, hindi man lang natin iniisip. Mula kahit sa ilalim pa tayo ng womb ng ating nanay, nandun pa lang tayo. Nung dinevelop, di ba una ang na-develop is the heart. Kaya tingnan mo pag nagbuntis, anuhan ang Doppler para marinig yung heartbeat. Di ba? Tuk, tuk, tuk. Ang baby, ang heartbeat is 120 beats per minute. Okay. Why? Kailangan niya ng matinding dugo kasi nagde-develop pa siya sa loob ng katawan. Yung heart ang nauna. Okay. And then, mula noon, ilang taon ka na ngayon, naisip mo ba na kailangan ko bang alagaan yung heart ko? Kasi yung heart, pag hindi natin siya iniintindi, pag nag-stop yan, mahirap na pong i-revive. Yung heart natin, siya ang pinakapagod sa lahat ng muscles sa katawan natin. Siya ang may nagki-care sa atin. Alam mo, lagi ko sinasabihan yung heart ko. Di ba tinuro ko yan sa Love Yourself? Heart, thank you ha. Pinafight mo ako everyday para buhayin mo ako. Hindi ka napagod. Mula pa noon, ilang taon na ako ngayon. Tinatry mo yung best mo everyday to beat
sa normal na beatings within a day. Sabi ko sana, maisip natin siya, no? Minsan sabi natin, pagod na ako. Pero kung tutusin, siya pala ang pinakapagod. Thank you ha, kasi nag-care ka sa akin para mabuhay lang ako. Pero naisip ba natin na bigyan natin siya ng halaga para hindi rin siya bumigat? Every day, every time na gumising ako, lagi kong pinapasalamatan. Kung meron mang pinakamatindi na nag-care sa atin, no other than is our God. Hindi siya pwedeng mag-fail na mag-beat every day. Why? Pag hindi na siya nag-beat ng maayos, maaari tayong lumipas sa mundo nito. Tanong, napasalamatan mo na ba yung heart mo? Siya ang pinakaunang nag-care sa atin para buhayin lang natin. At hindi po siya nagpapahinga. Since nasa womb tayo ng ating nanay, up to this time, na binuhay pa rin tayo hanggang ngayon. Sabi ko nga naghahanap tayo lagi ng may nag-care sa atin. Nakalimutan natin na ang number one nag-care sa atin is baka. Sinisikap niyang mag-beat araw-araw. Kahit hindi natin naisip minsan na paano natin siya mapangalagaan. Hindi natin siya naisip na, ay alagaan kita. Sa anong paraan para hindi siya bumigat? Kailangan magkaroon tayo ng malinis na dugo na dadaloy sa kanya. Yun ang kailangan niya. Para hindi bumigat, hindi siya mag-over-pumping. No? Siya ang pinakapagod na pagod sa lahat. Siya yung unang nag-care sa atin para buhayin tayo everyday. Tandaan niyo kung meron naghahanap kayo ng nag-care sa inyo, wala pong masikip na nag-care sa atin. Yung puso natin. Okay? The average of heart pumps 2,000 gallons of blood per day. 2,000 gallons of blood per day. Ulitin ko, yung pagdadaluyan, yung layo ng pagdadaluyan ng dugo natin is 100,000 kilometers. At kailangan pag-pump ng heart natin, kailangan nang bumalik ng blood natin within 1 minute. Yung 5.6 liters of blood. Within 1 minute, makabalik ulit siya sa heart. Why? Para hindi magkaroon ng hypoxia yung brain natin. Kasi yung blood ang inhibit ng oxygen. Kapag nag-fail ng pump yung heart natin, maaaring makumatos ang isang tao. Okay? So in a 70-year lifetime, an average human heartbeat more than 2.5 billion times. Diba, isipin niyo, hindi siya nakagod mag-beat araw-araw. At ang normal heartbeat is 60 to 100. Yan yung normal heartbeat. 60 to 100. Kailan siya bumibigay? Okay, bakit bumibigay yung heart natin sa pag-pump? Due to the condition of the blood vessels. Nag-constrict kasi yung blood vessels inside, especially yung mga arteries natin. Okay? Pag bumigay yan, dahil doon sa yung blood kasi natin na dumadaloy ay kasing lapot na ng honey. Daming bit-bit ng ating blood. Puro fat, puro sugar, puro salt. Lahat na ng mga bawal pinasok natin sa mga bibig natin. So what happened? Yung blood, yung blood vessels natin sa heart, sila yung unang naapektuhan dahil sila yung dinadaluyan. Okay, nagkakaroon sila ng inflammation due to the acidity ng blood natin dahil sa dumi. So, ang pH ng blood is acidic. So, what will happen? Nagkakaroon ng inflammation yung lining ng blood vessels due to the acidity dahil sobrang toxic ng blood natin. Ang dami-daming mga toxins na bit-bit yung ating dugo. So, kapag pH ng blood natin is acidic, what will happen? Yung ating coronary artery is the number one affected. Magkakaroon, di ba acid ang dadaloy? What will happen? Magkakaroon na inflammation. So, pag may inflammation na nade-develop, yung lining ng ating mga
blood vessels, that's the time doon mag-develop ng tinatawag na atherosclerosis. Okay? Doon mag-i-start yung develop ng pagbabara at pagkukonstrict ng ating mga arteries, yung mga blood vessels natin sa ating puso. Now, ito yung sinasabi ko. Blood has long road to travel. There are about 60,000 miles or 100,000 kilometers na blood vessels in the human body. And the hard-working heart pumps about 2,000 gallons of blood through those vessels every day. Every day, hindi pwedeng mag-fill. Okay? So, kailangan ayusin ang dugo. Why? Kapag ang dugo hindi maayos, malinis, malapot, at stake po ang ating puso. That's why, kapag lumapot na ang dugo, diyan nag-i-start, nagpapalpitate ka na. May signs and symptoms na. Ay, ang bilis ng pag-isip. Kailangan niyang bilisan. Why? Kailangan niya mag-travel yung 100,000 kilometers at bitbit na dugo is 5.6 meters. Within 1 minute, makabalik ulit siya sa heart. So, ngayon, kailangan hindi siya mag-fill in 1 minute. Why? Pag nag-fill siya, pwede niyang makumatos ang isang tao. Okay? So, kailangan niyang bilisan. So, kapag nag-overwork siya palaging mataas ang BP, palaging nagpapalpitate, wala ka na sa normal value doon sa heartbeat, 60 to 100, palaging mataas, at ang BP ay palaging mataas. Bakit 120/80 ang ating blood pressure normal? Why? Because yung 120/80, i-plus mo, 200. Okay, ibig sabihin, 200 liters of blood lang ang pag-pump ng heart. Ang kayang i-filter ng kidney natin is 200 liters of blood every day. Okay? 200 liters of blood only ang kayang i-filter ng ating kidney within a day. That's why ang BP normal is 120/80. You can research. The normal 200 liters of blood ang kaya lang linisin or i-filter ng ating kidney every day. That's why pag palaging mataas ang BP, bumibigay ang kidney. Right? Ang kaya lang ng kidney is 200 liters of blood na i-filter in a day. Ang nangyari is 150/130, i-add mo. Sobra pa sa 200. That's the time, mag-fill ang kidney. Hirap na hirap ang kidney, hirap na hirap ang puso. Kaya bumibigay ang kidney. Alright. So, bigyan nating halaga yung ating dugo. Kasi ang layo po ng babiyahin niya. 60,000 miles, 400,000 kilometers. Nabitbit ang dugong 5.6 liters of blood. Within 1 minute, kailangan hindi siya mag-fit. That's why, pag alam mo nang nagpapalpitate ka, ibig sabihin, yung blood vessels mo, constricted, yung blood vessels mo, marami ng mga nag-narrow na siya, okay, marami ng bara-bara, hindi na maayos yung daluyan, at yung heart mo, yung too much overpumping, anong resulta? Susunod yan, magkakaroon ng heart enlargement. Too much pumping, na overwork, no? Remember, our heart is a muscle. Pag nag-overwork mo, tingnan mo, mag-weightlifting ka. Okay, weightlifting, sige, pagurin mo yung muscles mo sa mga, itong mga ano natin, buong katawan natin. Pag pinagod mo ng pinagod yan, what will happen? Titigas ang natin. This is sa heart natin. Pag pinagod natin ng pinagod ka, overpump ka, papalpitate ka, taas ng BP, what will happen? Magkakaroon ng heart enlargement. The second second layers of our heart, which is the myocardium, yun po ang lumalaki. Hindi yung puso ang lalaki. Yung second layer of heart, sa too much palpitations, mataas palagi ang BP. That's why lumalaki yung myocardium, the second layer of the heart. Yun yung ibig sabihin. Kaya ka merong heart enlargement. Hindi yung puso lumaki. Okay? Kundi yung second layer, the myocardium. That's why meron tinatawag na too much
Okay? Hindi mo nasa normal palagi at meron ka ng mga plaques or mga bara sa heart. What will happen? Okay, may tawag dyan, di ba? MI, myocardial infarction. Yung myocardium mo, yung muscles, the second layer of the heart, nagkakaroon ng blockage doon sa loob. That's why inatake ka. Okay? Myocardium. So, wait lang. One, two, three, four, five, six, eight. Ako naman. 4, 5, 6. Alright? So, dito, how much blood does the heart pump per minute? Yan na, di ba? Per minute. Actually, heart pumps 5 liters per minute. But the adults is 5.6 liters. 5 liters lang yung mga kabataan. But the adults, 5.6 liters of blood within 1 minute. Ang kanyang dadaluyan, kaya paulit-ulit ko, ang layo ng pagdaanan ng ating dugo, 100,000 kilometers. Within 1 minute, kailangan bumalik. Okay? So, did you know, a human heart pumps 7,500 liters of blood a day. A human heart beats 70 times per minute is equals to 2.5 billion beats in average lifetime. So, dun ko na-appreciate to kanina habang ginagawa, no? Sabi ko lang, heart thank you. Kasi, sinikap mong buhayin ako everything. At sinikap mong hindi ka magpa. Para lang i-survive ko yung pang-araw-araw, gabi-gabi, na mananatili akong buhay. Salamat sa pag-care mo sa akin. Okay? So, the heart pumps around 280 liters of blood through the body every hour. 7,200 liters in 24 hours. And 2 million liters per year. Isipin mo yun. Pag meron tayong cardiovascular problem, may hirapan po. Dapat ito yung pinaka-normal na magagawa ng heart natin. Pag may cardiovascular issues na tayo, hindi na po ito ang magiging equivalent. Now, yung pag-pump ng heart natin, ito yung heart. Okay. Mula sa body, meron tayong 4 chambers kasi. Okay, merong atrium and yung ventricle. Okay, may 4 chambers tayo. Yung dugo galing sa system from peripheral, okay, sa baba, papasok dito sa right atrium. Okay, pagpasok dito, maruming dugo pa yan. Okay, dadaan siya sa valve. Yung dugo na galing sa katawan, papasok sa heart within 1 minute. Okay, nakasirculate na siya 100,000 kilometers. Babalik siya ulit kay right atrium. Maduming dugo, bit-bit niya. Okay, bababa siya ngayon kay valve. Ito yung tinatawag na tricuspid valve. Si tricuspid, palagi itong affected. Why? Yung dugo na bit-bit niya galing sa katawan, ang dumi-dumi. That's why nagkakaroon ng prolapse ng valve. Kaya minsan, pag inano ka ng step, may wheezing sound. Ang heart natin, meron siyang sound. Love, dub. Love, dub. Tingnan mo, love tayo niyan. Love, dub. Love, dub. Yan yung heart sound. Love, dub. Love, dub. So, kapag may problem ang valve, okay, nagkakaroon ng wheezing sound. Kaya minsan, pag nakahiga ka, minsan parang naririnig mo yung beat mo sa tainga mo. Ibig sabihin, something wrong dito sa may tricuspid valve. Pagdating dito, ibababa siya kay right ventricle. Then, pagdating kay right ventricle, kasi ito yung major pumping station, yung right ventricle at saka left ventricle. Si right, maduming dugo. Siya ang pinaka magpapunta sa pulmonary artery. Pulmonary artery, yan, to the lungs. Ito, pupunta siya. Pagpunta sa, yung maduming dugo, pupunta kay lungs kasi lilinisin siya kay lungs. Pagdating sa lungs, i-exchange yung carbon dioxide, then oxygen,
papasok kay pulmonary vein. Okay, papasok dito, malinis na yung dugo. Okay, oxygenated blood na siya. Papasok ulit kay left atrium, bababa kay mitral valve, and then yung malinis na dugo, ipapump ni left ventricle papunta ulit sa circulation sa whole body within 1 minute. At ang dadaluyan na blood vessels ay 100,000 kilometers. Can you imagine? Anong uri ng dugo meron ka ngayon na pinapump ng heart mo? Dapat malinis ang dugo mo. Kasi kung hindi, ang unang bibigay ay yung left ventricle. That's why meron tinatawag na left ventricular hypertrophy. Kasi ang left ventricle ang pinakamatinding mag-pump. Kaya dito palagi nangyayari ang heart enlargement. Kailangan niyang lakasan pag-pump. Why? Ang layo ng babiyahian. So, kung ang dugo mo ay kasing sticky ng honey, anong mangyayari? That's why, yung paghinga mo, madali kang hingalin. Because your blood is so thick na malapot at hirap na hirap yung iyong blood vessels. Hirap na hirap yung blood vessels natin magtulak ng dugo natin. Tinutulak ng blood vessels natin yung dugo. Lalong-lalo na kapag malapot yung dugo, marumi ang dugo na tinutulak ng blood vessels natin. Tunutulungan yan. That's why, yung mga blood vessels natin pagdating ng panahon, okay, pagdating ng panahon, kaya nga tinatawag na blood pressure. Na-pressure yung blood vessels because of the density of blood. Yun yung tawag, blood pressure. Hindi ibig sabihin na, ay mataas ang ano ko, ay mababa ang ano ko, dugo ko, may anemia ako. Hindi. Pag sinabing blood pressure, the pressure of blood vessel wall, kung paano niya i-push yung blood natin. That's why, yan yung tawag na blood pressure. Pressure na pressure yung ating blood vessel wall sa napakalapot ng dugo. That's why, tumaas ang blood pressure mo. Kaya mataas ang lipid. So, yun yung ibig sabihin. The effort na ating blood vessels dahil sa karumihan ng ating dugo. Yan yung rason kung bakit palagi mataas ang lipid. The pressure sa blood vessels. So, ngayon, sana isipin natin, huwag natin kaligtaan, linisin yung ating blood. At huwag natin kaligtaan na ayusin natin yung mga food intake natin. Kasi yun talaga ang mga factors kung bakit narurumihan yung ating dugo. Mali na nga pagkain, mali na nga mga pinag-iinom, stress ka palagi. Ang stress kasi is nakakapag-contribute din siya ng paglapot ng dugo due to high adrenaline and high cortisol hormones na sasama sa dugo natin. That's why too much stress can also lead high blood pressure because of too much stress hormones na nirelease ng ating brain sa ating blood. That's why yung nagsisirculate na blood, bit-bit ang cortisol, bit-bit ang mga adrenaline. That's the reason why ang taas ng BP. Okay? So, ito po yung sinasabi ko. Ito yung layers ng heart. Sila yung pinaka-affected. Now, kapag ikaw ay may issue na sa heart, okay? Meron ka ng heart enlargement, may issue ka na cardiovascular, please, iwasan po ang mga matitinding exercise. Sabi mo, hindi, exercise, kailangan kong tumakbo ng mabilis para maano yung problema ko sa heart. No. Kapag may issue ka na sa heart, especially enlargement, remember, our heart is a muscle. Yung myocardium, the second layer, ito yung tinatawag na pericardium. Ang pericardium, siya yung nagpo-protect ng ating heart. Ito, siya yung nagpo-protect para hindi maano ng infection, okay? And then the second layer is the myocardium. Ito po yung pinakamatindi na muscle na nag-stimulate ng pumping. That's why, pag may issue ka ng heart enlargement, ito yung lumaki. Okay, ito yung lumaki. Kapag may heart enlargement ka na, bawal ka na magpagod ng magpagod. Why? Ang susunod niyan, pagod na nga yung muscle na to, pinagod mo pa. What will happen? Ang susunod, heart attack na. Because pagod na siya magpump, pinagod mo pa.
Eh di lalo, kaya tingnan mo yung mga kadalasan na aatake, yung mga sportsmen, di ba? May issue sila sa heart problem, may issue sila sa cardiovascular issues. Lagi pa rin, di sila tumitigil. Kapag may issue na ang heart, may palpitations na, may ano na, brisk walking is enough exercise. Huwag ka na yung matindi pang mag-aerobics ka pa, magbabiking ka pa, o kung ano pa ka magtatumbling ka pa. Too much exercise cannot address plaque issue in the heart. Hindi po siya nakakatanggal ng bara. Kung ang exercise nakakatanggal ng bara, or nakakatanggal ng, pag sinabing heart enlargement, malabo na po itong bumalik sa normal. Remember, this is a muscle. Pag ang muscle lumaki, hindi ho yan basta-bastang nagsasabsab. Kaya sinasabi na pag may heart enlargement ka na, malabo nang bumalik sa normal. Okay? So kapag may issue na ng ganyan, ingatan si heart, huwag mong pagurin ng pagurin. Because pagod na siya. Kailangan lang yan ng tulong natin para magkaroon tayo ng tinatawag na yung cardiac volume, mag-improve man lang. Ito, cardiac output, yung heart efficiency. Meron na exercise boost blood pumping, pero not too much. Kasi may issue ka na, pagod na yung myocardium mo. That's why pag pinagod mo pa ng pinagod, kaya nagkakaroon na myocardial infarction. Yan yung nangyari kay Jacqueline Jose, MI. And again, remember pag may heart issues, okay, kadalasan inaatake sa CR. Galing sa CR. Why? Because our Valsalva maneuvers, yung ating pinaka-sensitive na nerve, yung SNS, tinatawag, okay? Pinaka-sensitive na nerve, during dudumika o iihi, ma-trigger siya, ma-stimulate siya. Now, pag na-stimulate siya, during dudumika or iihi, pwedeng bumilis ang heartbeat, may issue ka na sa heart, pwedeng bumagsak ang heartbeat. That's why ang atake nangyayari palagi sa CR. Be careful. Okay? So, pag may heart issues, yung walking is enough. Okay? Huwag tayong magpakaano na magbabike pa, kung ano-ano pang gagawin. May problema ka na sa heart mo. That's why ang susunod yan ay atake na. So, dito naman tayo sa ugat. O yung ugat naman natin. Okay. Blood from the heart gets around the body through blood vessels. Okay? Meron siyang tatlong uri. Yung 100,000 kilometers na ugat, na blood vessels natin, the whole body. Meron siyang tatlong uri. Okay? Meron siyang artery, merong vein, at merong capillary. Ang artery, siya po yung nagbibit-bit ng mga dugong madumi. Ang vein, siya yung nagbibit-bit ng dugong malinis. Tingnan mo yung katawan natin, systematic sila. Ganon tayo dinisign ng Diyos. Yung artery, kaya tingnan mo, lahat ng may bara, coronary artery. Kasi ang artery, ang nagbibit-bit ng dugong marumi mula sa katawan, papunta sa heart. Walang pulmonary vein, walang coronary vein na nababarahan, kundi coronary artery ang nababarahan. Because the arteries, siya yung nagbibit-bit ng mga maruruming dugo. Kaya siya yung nababarahan madalas. So the vein and the capillaries. Capillaries ay yung pinakamaliit. Correct. So ito yung ating arteries. Carries blood away from the heart. Okay? The elastic fibers, so ganyan ang trabaho niya. Okay, then the vein and then the capillaries. Capillaries link arteries with veins. Nakalink yan sa ating arteries and the veins. Yung capillaries, sobrang liliit. They exchange materials between blood and other body cells. The wall of the capillary is only one cell thick. Kaya madali pong ma-damage yung mga capillaries natin. Ang liliit nila. The exchange of materials between the blood and the body can occur through the capillary. Diyan po nag-i-exchange ng mga materials within, kung merong oxygenations and mga toxins, diyan nangyayari sa capillaries yung exchange, no? So, kaya napaka-brittle po ng ating mga capillaries.
At yung capillaries na yan ay sobrang liliit. That's why, the only water na nakaka-penetrate sa capillaries is only the, anong water? Alkaline. The only water na makapag-penetrate sa ating capillaries ay alkaline. At kailangan natin yan na masuplayan ng tamang water because nandyan nag-i-exchange yung materials between the blood and the body can occur through the capillaries. Diyan po nag-i-exchange. Kaya kailangan marating ng mga smallest molecules na dala-dala ng ating tubig, yung capillaries. Remember, blood needs 82% water. Blood alone needs 82% water. Okay? So, ito yung ating mga uri ng mga na dinadaluyan ng ating dugo. Merong 3 uri. Alright. Yung capillaries, a collection of capillaries is known as capillary bed. So, dito po nangyayari yung exchange ng materials or any substances na carry ng ating dugo. Kay capillaries po nangyayari. Okay. So, tapos na tayo kay heart. Tapos na tayo kay blood vessels. Ulitin ko. Gaano kahaba ang blood vessels na pagbabiyahian ng ating dugo? 60,000 miles or 100,000 kilometers. In how many minutes? 1 minute. Within 1 minute. At ilan ang liters of blood na kailangan umikot? 0.6 liters. So, ngayon na-imagine nyo na ba kung gaano ka-importante yung dugo natin? Kailangan ginisin para hindi bumigay ang heart, para hindi bumigay ang ating blood vessels. Now, ang last nating pag-uusapan sa circulatory is the blood. Okay, so sa blood na tayo. Ano bang functions ng blood? Kaya nga ginawa ni Lord ang heart, ginawa ni Lord ang blood vessels, ginawa niya lahat ang kidneys, lahat ng organs. Why? Dadaluyan kasi yan ng dugo. Remember, blood is the river of life. Walang dugo, ay hindi tayo mabubuhay. Ano ang functions ng blood? Pwede siyang mag-clot formations, coagulations to prevent excessive blood loss. Grabe ang ginagawa ng blood natin, no? Alam nila yung trabaho nila. Pag yung dugo mo ay malapot, okay, magkakaroon siya ng coagulation. Okay? Pag ang dugo mo ay malapot, meron po siyang component na nagpapalabnaw. Okay? Kapag ang dugo mo naman ay sobrang labnaw, meron din siyang component na pinapalapot niya into normal value. So alam nila, anong gagawin nila? Napakatalino. Okay? At yung blood na yan yung pinakamatinding alagaan natin para hindi tayo agad-agad magkakasakit. Transport oxygen and nutrients. Ang tangi lang may bitbit ng oxygenation ay wala po sa pagkain. Wala po sa supplement. Okay? Nakakatulong lang sila. But the source of oxygen is found in the blood. Particularly in the red blood cells, which is the hemoglobin. Siya lang ang tanging may bitbit ng oxygen. Kaya nga, kailangan ng blood natin malinis kasi ang oxygen, kailangan yan sa cells natin. Ang cell is the fundamental of life. Yan yung rason kung bakit ang dugo ay kailangan nating linisin. Because marami siyang bitbit para pakainin ang mga cell natin. Number 1 is oxygenation. Kapag hindi tama ang oxygenation na bitbit ng ating dugo, mamamatay ang ating mga cells because ang cells kailangan nila ng respiration. Humihinga din ang stem cell natin, ang cell natin. Kaya buhay sila. 100 trillion cells ang loob ng katawan natin. So kailangan natin sila supplyan ng oxygen para mabuhay sila, hindi sila mamatay. At sino ang may bitbit niya? It's the blood. So ano pang bitbit niya? Yung nutrients, ang tanong, nutrients ba talaga ang bitbit ng dugo natin?
Tanungin niyo sarili niyo. Nutrients kaya? Proper nutrients kaya ang bit-bit ng dugo natin? O baka punong-puno ng chemical yan? O baka punong-puno ng fat yan? Punong-puno ng salt? Punong-puno ng mga food additives? Punong-puno ng sugar? Ano pa trabaho ng blood? Helps regulate pH. Ninonormalize niya yung body temperature natin. Okay? Water concentration and osmotic functions. Kaya tingnan mo, hindi tayo araw-araw nilalagdat. Because our functions of the blood, one of the components of the blood is plasma. Siya po yung nag-regulate ng body temperature. Okay? Immunological functions and preventions of infections. Okay. Di ba lagi kong tanong? Umiinom tayo ng kung ano-ano. Vitamins, mga supplements, mga kung ano-ano, pagkain, para saan? Para palakasin ang immune system. Marami na akong tinatanong, puro immune system kayo. Tanungin kita, saan ang immune system mo? Hindi alam, sagutin. Sabihin nila, ay, nasa loob ng katawan, sinagot po ako niyan. May taong lumapit sa akin, sabi niya may product daw siyang ganito, galing. Sabi ko, para saan yan? Sabi niya, para palakasin ang immune system. Okay? Palakas ang immune system. What particular component of your product that really works para mapalakas ang immune system? Hindi niya masagot. Tapos sabi ko, ngayon, para pala sa immune system yung product mo, saan yung immune system mo? Sabi, nasa loob ng katawan. Napakahirap. Pag hindi mo alam, yung bit-bit mong produkto, hindi mo alam paano mag-functions within the body, hindi niluloko mo lang yung tao. Ang pinakamatinding immune system natin nasa blood. Sino? The white blood cell. Sila yung pinakamatinding sundalo. Sila yung pinakamatinding defense. Sila yung nagpa-fight ng infections. Sila yung mga sundalo na para hindi tayo magpasukan ng mga kaaway. So, ang pinaka-strong immune system is found in the blood, particularly the white blood cell. Okay? Sila yung sundalo para hindi tayo magkakasakit basta-basta. Okay. Ano pa trabaho ng blood? Transport hormones and signal tissue damage. Helps remove waste products like carbon dioxide, urea, and lactic acid. Okay? Lactic acid is part of stress hormones. Okay? Siya yung nagpapatigas ng ating muscles. Alright? So, yan yung trabaho ng ating dugo. Dapat ito, ang bit-bit ng ating dugo. Ito yun. The red blood cells, yung component. The digested food, the white blood cells, waste, yung mga urea, the platelets, the hormones, the plasma, the carbon dioxide. Ito yung bit-bit. Dapat dagdagan pa natin. Waste from digested foods, waste from the chemicals na ini-intake natin. So, anong mangyayari sa dugo natin? Too much sugar, too much salt, too much fat, too much, lahat ng too much. So, what will happen? Diyan mag-uumpisa ang dirty blood. Diyan mag-uumpisa na lumalapot ang dugo. At pag lumapot ang dugo, bibigyan ka kagad ng aspirin. Again, ano ang component ng aspirin? Tinuro ko yan sa inyo. You can research. What is the component of aspirin? Acid, no? Salicylic acid. Yan yung component ng aspirin na inunguya natin pag tumaas, pag lumapot ang dugo. The component of aspirin is salicylic acid. Please research. Yan ang iniinom mo para hindi lumapot ang dugo. Okay? So, ito yung ating blood. The red blood cells, the platelets, the white blood cells, and the plasma. The red blood cells, meron silang different components sa red blood cells. Okay? So, kanya-kanya ang trabaho nila. Si white blood cells, ito yung pinaka-strong defense, which is our strong immune system. Kaya sa laboratory, pag nagpakuha ka ng dugo, tingnan mo kaagad ang WBC mo. Pag sobrang taas, ibig sabihin, there is a presence of infections inside your body.
there is a presence of inflammations inside your body. Sanib puwersa sila para may atakihin sila ng mga individual. That's why pagkuha ng dugo, ang taas ng WBC. Pag sobrang taas ng WBC, it means something wrong inside your body. So some lymphocytes fights disease by making antibodies to destroy invaders by dissolving them. Other lymphocytes make antitoxins to break down poisons. Yan yung component ni white blood cells. Ito yun. Tinuro ko to sa inflammation. Si neutrophil, si eosinophil, si basophil, si monocyte, si lymphocyte. Ito yung mga component ng ating strong immune system, which is the WBC. Okay, kanya-kanya ang trabaho nila. Ulitin ko. Si neutrophil, siya yung nag-destroy ng bakterya. Kinakain niya pag may bakteryang pumasok sa ating katawan. Si eosinophils, ito yung pag may mga allergens, yung mga allergic, ayan, pag may allergy ka, pag nagpakuha ka ng dugo, ang taas ng eosinophil. Pag mataas ang eosinophil, ibig sabihin, merong allergy na may mga combat the effect of histamine in allergic reactions. May mga allergies na pinafight. Si basophil, siya naman yung ganun din sa allergic reaction to intensify inflammatory response para hindi magkakaroon ng development ng inflammation. So another is yung yung lymphocyte and monocyte. Si lymphocyte sa si monocyte, silang dalawa, si lymphocyte ay nagpo-produce ng antibodies. Okay? Si monocyte, siya naman yung kumakain ng microorganisms. Diba? Yung mga parasites, yung mga microorganisms na kapasok. Hindi yan hahayaan ng ating immune system, si WBC, na mamasyal sa loob ng katawan. Kung hindi, si monocyte po ang nakatoka dyan. Pag microorganism, siya kakainin niya yan. So, yan po ang trabaho ng ating dugo. Ito, to make it short, ayan. Neutrophils, pag may mga bakterya, may fungi, mga foreign debris, si neutrophil po ang magpafight. Kapag pagkatapos nila ng fight ng ganon, meron pong taga-linis, taga-clean up ng basura, si monocyte. Si eosinophil, siya yung pumapatay sa parasite, sa cancer, involved in allergic response. Tingnan mo, pag nagpakuha ka ng laboratory, suspected na may cancer cells ka, sobrang taas ng eosinophil. Tandaan niyo yan ha. Pag sobrang taas ng eosinophils mo sa laboratory, it means there is a harmful parasite or presence of cancer cells. Sa dugo pa lang, nakikita na. Okay? Lymphocytes, siya po yung nagpa-fight ng mga viruses. Tingnan mo, kanya-kanya silang trabaho, di ba? Yan yung mga immune system natin. Kanya-kanya silang trabaho. Hindi yung si white blood cell lang. No. May component pa si white blood cells. Ito yung mga to. May kanya-kanya silang trabaho para hindi rin sila pagod. Okay? Si basophils naman, involved in allergic response. Kapag palagi kang na-allergy, may mga allergic ito si basophil, pag nagpakuha ka ng dugo, ang taas. So alam mo na, pag nakabisado nyo na to, pag may laboratory, pag tingin nyo, ay alam ko na, pinasukan pala ako ng bakterya kasi ang taas ng neutrophil. Ay alam ko na, may presence of cancer cells kasi sobrang taas ng eosinophil. So, ay alam ko na ang taas ng lymphocytes kasi may virus na umatake sa atin. So, ganun lang kadali. That's why si dugo, importanteng alagaan para ito hindi mag-fail ang kanilang functions. Pag hindi natin inalagaan yung ating dugo, panatilihan nating madumi, panatilihin nating malapot, so ano mangyayari sa kanila? Hindi nila magagawa ang functions nila. Okay? So, si platelet naman, ito yung part ng circulatory. Si platelet, a bits of cell broken off larger cells. Yan. Si platelet, siya po yung nagtatrap ng blood cells to form a blood clot. Kaya tingnan mo, pag nasugat ka, magtataka ka, bakit gumaling?
Kahit hindi mo ginawan, kahit hindi mo nilagyan ng gamot yan, bakit gumaling? At hindi nagtuloy-tuloy yung pagdudugo. Dahil trabaho yan ni platelet. Isasara niya yung mga sugat na kahit hindi mo yan lagyan ng kahit anong mga gamot-gamot. Kung ang dugo mo ay healthy, si platelet ang may trabaho dyan. Siya ang magsasara. Okay? At para hindi ka magkaroon ng matinding infections, isasara ng ating platelet. Si platelet, secret vasoconstriction. Kaya kailangan yung i-vasoconstriction para mabilis ang pagaling. Ganon ang trabaho ng dugo natin. Ganon sila katindi at ganon sila katalino sa bawat functions nila. Form temporary platelet plug to stop bleeding. Kaya yung iba, magtataka ka, kahit nasugat yan, hayaan mo lang. Okay? Hayaan mo lang. Sige, dugo ng dugo yan. May clotting time po yan na tinatawag. Sa ayaw mo at sa hindi, pag wala kang issue ng blood disorder, no? Pag wala kang blood disorder na hemophilia, kahit masugat ka, automatic yan mag-isa. Okay? Malapit ako matapos. Malapit na matapos. Dissolve blood clots, okay? Digest and destroy bacteria. Secrete some chemicals to attract neutrophil. Secrete growth factor to maintain the lining of the blood vessels. Hindi ma-damage ang blood vessels mo because of the platelet. I-repair niya kahit naputol yung mga blood vessels mo. Si platelet po ang may trabaho. Okay? So, i-repair niya. And then, ito yung component ng ating plasma. Si plasma, ito yung trabaho. There are components of blood vessels. The plasma, the platelet, the red blood cells, the white blood cells. Okay? So, ito yung mga component ng ating plasma. At si plasma po ang nag-maintain ng ating body temperature. Okay? So, tingnan mo yung ating dugo. Matindi po ang kanyang trabaho. Sabi ko nga kanina, kung ikaw, matindi po ang pag-bleeding, mayroong component ng blood na ini-stop niya yung bleeding. Kapag ang dugo mo ay sobrang ding lapot, meron din po siyang component na palalabnawin niya. Kaya lang, dating kasi ng panahon na nag-malfunctions na ang dugo natin hindi na maayos, kaya hindi na nila nagagawa. That's the time, kukuha tayo ng rescue. Kailangan natin ng mga gamot-gamot. Okay? So, to rescue. Now, tapos na tayo sa heart, sa blood vessels, and the blood. So, ito yung red pie natin. Napakagaling. Circulatory system. Particularly, the routine. Si routine po ang nagpapatibay ng ating blood vessels para hindi ka maputukan kaagad ng ugat. Yung ating red pine needle oil, napakagaling mag-detox or mag-clean up ng ating maruming dugo. And it is already proven. Ito yung para sa mga sobrang fatty component na bit-bit ng ating dugo dahil sa maling pagkain. Ito yung clinical study. Ito yung component na nag-a-address ng matataas na lipid. Sa heart and lungs, ito yung component ni red pine kung saan ina-address niya ang issue ng heart and lungs as part of the circulatory system. At ito yung mga clinical study na back up sa issue na yan. Alright? So, tapos na po ako sa circulatory system. Eksaktong 6:30 kasi aalis na po kami dito. I hope na may naintindihan po kayo. Iniklian ko na po shortcut. Pero, I hope hindi niyo po makalimutan tong mga key points na binabanggit ko with regards to circulatory system. Napakagaling po ng ating produkto pagdating sa circulatory system. The heart, ito yun o, sa ating blood vessels, the routine, and then yung ating dugo na naglilinis talaga. So, I hope na may natutunan po kayo. Kailangan ko ng ikat because maiwan na kami ng, actually tapos na po tayo. So, I hope may natutunan.